bagong potential witness sa missing Sabongeros case. Isang opisyal daw ng Calamba na tinangka umanong patumbahin ni Atong Ang noong 2021. Ang detalye... Ito ngayon mga pre, no? Tinangka umanong patumbahin ni Atong Ang itong Calamba councilor, no? Na si Arvin. Tapos, ang matindi dito, nakaligtas. Diba? Nakaligtas po si Arvin. And then, ang tinuro po dito ay si Atong Ang. Diba? So, teka lang, nakakagulat naman na maraming kumanta or maraming naglaglag kay Atong Ang. Nakakagulat naman. Kasi kung isang tao lang yung naglaglag kay Atong Ang, posible pa pong hindi ka panipaniwala. Pero unti-unti pong dumadami yung nagdidiin kay Atong Ang. Diba? Oo. Mic mo yan, idol, hindi quality. Quality po itong mic ko. Quality po ito. Kaso yung B8 ko po, ito po, pakita ko sa inyo. Pinalitan ko. Sira po sira. So, umorder pa ako ng ganito. So, siguro 3 araw pa yan bago dumating. Ito kasi ngayon, direct ako sa computer. Itong mic ko, no? Yan. So, kaya yung boses natin medyo, sa mic ba nag-e-echo? Hindi naman. Okay naman dito. So, yun mga pre, no? Tuloy natin, no? Itong patungkol kay Atong Ang. May bagong testigong lumabas. Kasi kung echo naman, diba? Ito yung echo. May echo ba? Diba? Nakakontrol ko dito Patungkol naman dito kay Atong Ang mga pre. Kung isa lang po yung nagsalita at diniin siya, posible pong hindi tayo maniwala. Marami po kasi. Marami nang unti-unting naglalabasan para magsalita patungkol kay Atong Ang. Diba? Ngayon mga pre, mapapaisip tayo. Teka lang. Kasi kung isa lang, diba? Posible nating sabihin, hindi totoo yan. Pero ang dami. Unti-unti na diba? Unti-unti na pong naglalabasan. Siguro po nawala yung takot nila kasi yung ating gobyerno ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ay talagang para po sa buhay, hindi po para suportahan yung mga mamamatay tao. Diba? So, tuloy po natin. Detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa halagang 2 milyong piso, ipinag-utos umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang ang pagpatay sa isang Calamba City Councilor 4 na taon na ang nakararaan. Siya po ito Siya po ito, si Arvin. Councilor. So 4 na taon na yung nakaraan. So ano po ito? Kailan ito? Ito po ay panahon ni Digong. Uso yung patayan noon. Diba? Uso po. Kaya ang nakaligtas po, itong si Councilor Arvin, no? Nakaligtas po sa kamatayan. So, tingnan natin kung ano yung mga... Kasi, hindi ko naman talaga kilala to si Arvin. Ngayon nga lang lumabas sa balita Yan ang kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan o alias Totoy sa isang panayam kahapon. Swerte rin nabuhay, hindi namatay. Ngayon, sabi ko nga sa kanya, para mapatunayan ko lahat ng sinasabi ko, sana lumutang ka na rin, magsalita ka na rin kung sino ang nasa likod nito. Pinaghinlalaan niya ni Mr. Atong Ang na siya ang humawak na isang grupo ng tsupi. Kaya ang gusto nun, ipindown yung si... Ang sugal, okay? Ang sugal na negosyo, di po maganda yan kasi lalo na pag malalaking pusta na, pag nalugi ka niyan or di kaya may gumawa ng kalukuhan, no? Sa sabong-sabong na yan, papapatay mo talaga para wala kang kalaban. Pero, yun nga naman, yung mga malingan ng sabongero na to, ninanakaw, di umano, yung mga video, diba? So, doon sila nagkamali. Pero, kahit ganun, meron naman tayong batas. Mali pa rin po yung pumatay, no? Ng tao. Mali pa rin po yun. Mas mahalaga pa rin po yung buhay ng tao. Shoutout po kay Heidi AC. Magandang, magandang gabi po, no? Si Kapitan. Sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel, lumutang na si dating kapitan at ngayoy Calamba City Councilor Arvin Banguiat.
na isa ring dating master agent ng isang online pataya o isabong. Inilahad niya sa BNC kung papaano siya pinagtangkaang patayin noong 2021. June 29 ng madaling araw, mahigit 1:00 ng madaling araw, 1 a.m. Galing ako sa office ko sa bayan, pauwi. Tapos nagsosolo lang ako na akong driver. Ayun, may humarang sa akin na dalawang Fortuner na itim, tsaka dalawang motor. Tapos 6 na mga nakamahabay na mumutok sa akin na malapitan, siguro mga 2 di pa lang yung layo. Talagang ganun hindi masyadong malayo, 2 di pa lang. Tapos yung isa, pinasok pa niya yung baril sa akin, sa driver side. Talagang tinutok na niya. Nasa kulang-kulang 200 na bala yung inubos nila sa akin doon. Grabe, no? 200 na bala, hindi... May daplis naman daw po siya, pero hindi talaga totally tinamaan siya sa mga katawan niya, no? Daplis lang. So parang parang talagang binigyan siya ng second chance na mabuhay. Baka may purpose, no? Kasi para in the future, makapagsalita siya. Malaman niya kung sino talaga yung mga tao na yon na gusto magpapatay sa kanya, di ba? Ni Manggiyat, hindi niya alam noong panahong iyon na sangkot si Ang sa ginawang pag-ambush sa kanya. Dagdag pa niya, taon-taon siyang nagpa-follow up sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na imbestigahan ang kanyang kaso. Ang kanyang nadiskubre, may ilan pang inambush na tugma sa mga baril na ginamit sa kanya. Ang naging report So ibig sabihin, yung mga sabongero noon na inambush, pinatay, tumutugma po doon sa mga baril na ginamit sa kanya. Diba? Kaya mapapagdugtong-dugtong mo kung ganun pala yung nangyari. Ibig sabihin, sa pananaw niya ha, ibig sabihin, kay ano yun? Kay Atong Ang. Diba? Oo. Mga tauhan nitong negosyanteng si Atong Ang. Diba? So, kung ako po, no, kung ako lang, yung mga, alam ko marami pa siguro dyan na natatakot lang magsalita. Abay, lumabas na po kayo. Magsalita na po kayo. Ituro nyo po kung sino talaga yung nasa likod ng mga pagkawala at pagkawala nitong mga sabongero na to, no? Sino ba yung nagpatay? Sino ba yung utak sa pagpapapatay? Siyempre, yung iba na hold na. Karamihan, mga kapulisan yung sangkot, di ba? Kapulisan po yung sangkot. So, sana, no, itong mga kapulisan na to, kumanta kung sino ang nag-utos sa kanila. Halimbawa, inutusan siya nito, ituturo yon. Sino yung nag-utos dito? Ituturo yon hanggang sa maturo po yung mastermind. No? Sana po ay talagang masolusyonan po ito sa lalong madaling panahon. Kasi matagal na po ito eh. Pero ako'y naniniwala po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang masusolve po itong problema na to. Kasi si Kibuloy nga di ba? Panginoon ng ano yan. Ewan ko saan yung kaharian yan. Hindi ko alam saan kaharian. Pero hinuloy lang po ng tao. Sino? Si General Torre. Sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung mahangin na si Digong na nagbigay na ng huling habilin ngayon. Sino pong humuli? Si General Torre lang din po. Di ba? So, ako'y humahanga po dito sa pamumuno po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? So, palakpakan po natin yung ganong klaseng mga leader. Hindi palustay-lustay, kundi nagtatrabaho po para sa bansa. Masingit ko lang naman. Ngayon nga, yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, yung libreng internet sa buong Pilipinas. Di ba? Inuunti-unti na po ngayon. Nagawa ba yan ni Digong? Nagawa ba yan ng ibang presidente? Hindi po. Ang Diyos ay nag-ingat sa kanya kasi walang imposible sa Diyos. Di ba? At least nakaligtas po siya at nasabi niya ngayon kung sino talaga yung mga nagpabira sa kanya, di ba? Yung mga ibang inambush sa Kalamba na yung si Police Captain Geronimo, yung inambush po sa Silangan exit, tsaka po yung police officer na RPC Ball Shorota. si Sir Chavez. So nagkameron nung cross-matching ngayon, positive, yung ginamit sa kanilang dalawa. Proud Kasambahay Vlog, shoutout.
magkaibang accident po yun sa kanilang dalawa at saka yung sa akin. Nag-matching. Si Patidongan umano ang nag-reach out at nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na si Ang mismo ang nag-utos na ipapatay siya. Ngayon, naimbestigahan niya. Ibang klase itong mga malalaking tao, mga mapipera na may mga connection talaga, no? Talagang pag nasagasaan mo yung kanilang negosyo, no? Uso talaga yung patayan. So Plada 56 USA, shout out. Sana wala ng DDS para maging mapayapa ang bansa natin. Hindi po mawawala yung DDS, no? Hindi po mawawala yan. May mga tatanga-tanga pa rin, no? Kahit ang mga Duterte mawala, ang DDS nandyan pa rin. Mananatili pong may tanga dito sa Pilipinas. Ano yon? Yun po yung mga DDS. O Planuel sa 2028. Tuloy natin. Meron isang tao na parang inambos. Alam niya kung sinong tao. Kaya sinabi ko sa kanya, siya ang nagbigay sa akin sa lahat ng detalye ng mga pulis. Magkatugma kami, iisa. Sabi ko, yan yun. Yan ang inutusan na ni Mr. Atong Ang para patayin ka. Nakatakdang makipagpulong si Manggiyat at Patidongan kay Justice Secretary Boying Remulla. Anila, malaki ang kanilang tiwala kina SOJ Remulla at PNP Chief Nicolas Torre. Yari kayo kay Nicolas Torre. Mapatunayan lang kung sino yung nasa likod niyan. Susugurin po yan ni Nicolas Torre. Magugulat na lang tayo, ha? Negosyante ng sabungan, sinugod ni PNP Chief General Nicolas Torre. Magulat na lang kayo, may ganun. Sino ba yung nasa likod nun? Malalaman natin sa mga susunod na araw. Priscilla Ramasami, salamat po sa pag-like. Okay, mga nag-like dito sa ating live ngayon. Maraming salamat mo. Can you kill me with that? Ganun ba yun? Ganun bang pagkasabi ni General Torre, no? Magulat na lang tayo, may ganung eksena, no? Si Kibuloy nga, hari ng ano yan. May-ari ng sanlibutan at may hawak na vibrator. Hindi nga nakaligtas. Partida, may hawak pong vibrator yan, si Kibuloy. Ano bang binabibrate? Baka yung mga taga-masahe. Pag sinabi kong Lindol, stop! Stop! Ang tanong, sino yung napa-stop? Ay mukhang yung magkaibigan na si Kibuloy at Tigong. Sino yung nagpa-stop? Si PNP Chief General Nicolas Torre lang naman. Tapos si PBBM, sabi ni PBBM, hayaan mo lang sila. Ganun lang si PBBM kahit minumura-mura na yan Pero tingnan nyo, kahit ang focus ni PBBM may trabaho lang, pero gulat tayo, nahuli na. Nahuli na yung kiniklaim na siya yung may-ari ng sanlibutan. Ibig sabihin, Diyos ka. Tapos si Digong naman, minura yung kaibigan niyang Diyos. Sino? Si Kibuloy. Canby, shoutout sa'yo Chief Nicolas Torre, nalalabas ang katotohanan habang gumugulong ang investigasyon. Totoo naman yan. Huwag nating mamaliitin yung ating gobyerno. No? Unti-unti po talagang malalaman, no, ng mga Pilipino kung ano yung katotohanan dyan. So, abang-abangan po natin yan, mga pre. So, ngayon naman, mga pre, ayan bigyan natin ng reaction itong patungkol naman po kay Abante, no? Yan po. Saan na ba yun? Okay, ayusin lang natin, Bigyan naman natin itong kay Abante ng reaksyon. Okay? Patungkol naman po ito sa isabong. Ayaw po ni Abante ng isabong. Kasi, kumbaga, pahirap yan sa mga Pilipino no? Ito po, pakinggan po natin. At sinabi ko sa kanya na naglipa na pa rin po ang isabong sa Pampanga at sa Bulacan. Ngayon po yung pinapacheck niya, sabi ko sa kanya, i-monitor mo at i-update mo kung ano nangyayari, no? Pagkat kahit ng ating Pangulo nag-utos na ipinapasara niya po mga isabong, pero tigas na mga ulo. At mga politiko pa, ang nanganatiling nakabukas ang isabong na ito, mga kaibigan. Nakakalungkot, pero yan ang nangyayari po sa... Oy, take note take note po. Si Bato ay tumatalpak. Magkano kaya yung kada talpak ni Bato, hindi naman po ako yung gumawa ng... Hindi naman po ako yung niyan Nagsabi, si Gretchen Barreto yung sisihin nyo. Yung inyong magaling na senador na si Bato de la Rosa, palaging,
palaging siya yung nangunguna dyan sa investigasyon pagdating dyan sa mga sabong-sabong na yan, no? Kahit pa nung 3 years ago mahigit, siya pa rin yung nangunguna. Basta issue ni Atong Ang, siya po yung nangunguna. Magpasa hanggang ngayon, siya rin po yung humahawak niyan. Pero tingnan mo naman ngayon, binuking siya ni Gretchen Barreto. Tumatalpak daw po. Sana all, ano? Lipunan po ngayon, no? At alam nyo, sobra ang pagiging accessible nito. Bernardo Bisin, shoutout po. Kahit sino ay maaaring tumaya, hindi sa nalilimitahan. O kahit sino, maaaring tumaya. Kahit si Bato, pwede. Kung kailan dapat magkaroon ng sabong, kapag sa isang araw po, 24/7, Kuya Joe. Tama po yun, 24/7 po. About 400 talpakan ito. Oo, sinasabi ko. Kanya pag nakakita-kita sa isang kalye, nagtutumpukan, akala ko ng karere. Ito, isabong pala. Isabong mo lahat, isabong talaga. Ang sabi ni Kotaro Masahiro, not only roosters, there are also crazy cockfighting in horses. Yes. Cows and dogs in the Philippines. Tama po. Hindi cockfighting ang tawag doon. Pagkabayo na, hindi na cockfighting ang tawag. First racing. Ang sabi ko ni Mary Jo Cortez, salot talaga po yan sugal kahit nga po diyo sa Hawaii. Sa Hawaii. Hindi, ang sugal naman kasi, salot talaga yan. Lalo na pag online. Diba? Siguro sa casino, okay lang. Okay lang sa casino kasi legal naman yun eh. Diba? Pero yung online, sugal, makakasama po yan para sa mga kabataan. Bakit? Unang-una, may mga tangang promotor ng mga sabong-sabong na yan. Pinopromote nila yan. O yung mga anak ninyo matututong magsugal. Dahil madali na lang magsugal eh. Online. Diba? Malay ba natin kung ang anak yun nakapagnakaw na pala ng pera dahil sa sugal na yan, dahil nalulung na sa sugal. Diba? Posibleng mangyari yun. Siyempre, online eh. Diba? Kahit anong klaseng sugal, pag online po, lalo na't walang physical na kung saan ito makikita, diba? Sinong may-ari, mahirap po yun. Diba? Sabi ko nga, kung casino lang naman, okay lang. Kasi yung mga anak nyo, hindi naman makakapagsugal sa casino eh. Diba? Pero pag online sabong, or kahit anong klase ng sugal basta online, masama po yan sa mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, pati na sa mga matatanda. Bakit? May nakita akong matanda, nag-viral sa Facebook, nag-scatter siya. Ganyan yung cellphone niya kasi talo siya eh. Shoutout Soti Wida. Sinuntok-suntok yung cellphone niya. Kasi hindi siya tumama dun sa scatter eh. Tapos, hanggang tuluyan siyang natalo. Anong ginawa niya sa cellphone niya? Binali niya yung cellphone. Marami pong nasiraan sa sugal na yan, online sugal na yan. Imbis pambili mo ng pagkain, anong ginagawa? Ayun, pinansugal. Pa-Gcash po muna, pa-cash in muna. Pa-cash in po muna. Diba? Kasi kailangan lang. Ayun, natalo. Imbis yung DDS, pambili ng 20 pesos na bigas, sabi nung DDS, salamat, may 20 pesos na bigas. Sabi niya, teka lang, magsabong muna ako. Tinaya niya doon sa sabong. Nung natalo ng 1,000 sa sabong, ang sabi niya, walang kwenta ang ating presidente ng Pilipinas. Mahal pa rin namin si Tatay Digong. Aba, putang ina. Natalo ka lang sa sabong. Ganyan ka na magsalita. Diba? Mga tarantado talaga. Natalo sa sugal ang sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba dapat sisihin mo yung si Digong? Kasi suportado niya yung mga ganyang klaseng sugal. Pogo. Diyan naman galing yan eh. Yung mga na yan eh, di ba? Dapat si Digong yung sisihin mo. At yung nagpo-promote ng mga influencer ng sugal. Diba? Dapat nga ipagbawal na yan eh. Hindi lang po may-ari ng pasugalan yung dapat pagbawalan. Dapat pati yung nagpo-promote ng sugal. Diba? Ganun lang. Ako nga, may nag-message nga sa akin sa Facebook eh. Magpapapromote ng sugal nila. Malaki yung bayad. Pero putang ina, sabi ko, mahirap to kasi makakasira ka ng buhay ng tao eh. Okay na lang muna, mga lakal na lang muna ako. Pero hindi pa monetize yung Facebook ko pero dahil mo, may nagme-message na sa akin na mga agent. Promote daw ako ng sugal. Noon talaga, nung kalakasan ng sugal, inaamin ko nakapag-promote talaga ako niyan pero tinigil ko na talaga kasi masama eh. Nagiging issue na siya eh.
'Di ba? Nakakarating pa din mga kababayan natin na unsaved, na kaya din kakaawa sila, konti na ang kita dyan, pa po, ginagastos po. Nako. Tama po po. Meron nga po isang member ng isang church. Hindi ko na sasabihin yung church, ha? Nung last January po, nalugi yung anak niya, 21 years old, ng more than 1 million pesos. Nako, grabe, no? Member ng church. May anak din po ng pastor pa rin. Nako. Nahuli din po, nalulong din po. Walang pinipili po tayo. Oo. Sabi ko nga sa aking privilege speech, sabi ko and I quote, araw-araw, ang sabong ngayon sa Pilipinas, ang masakit pa nito, kahit mahal na araw o Holy Week, kahit Biyernes Santo Sagrado, kahit ngayong pandemic, kahit pa walang sabong dahil sa ECQ, kahit ECQ. Kung ang mga Pilipino nagsasabong online, masingit ko lang to kung ang mga Pilipino nagsasabong online, si Kibuloy naman, 10 oras ng gabi yung sabong. May sabong din, ha? Kayo lang ba yung marunong magsabong? Bahala kayo dyan. Dapat nga iban na yan, eh. At dapat may batas tayo na sino man ang magpo-promote na mga influencer ng mga online sugal na yan, dapat may parusa talaga. Kailangan maging mahigpit po yung ating gobyerno. No? Kasi isipin na lang po natin yung mga kabataan. Yun na lang. 'Di ba? Makakabuti din sa kanila yun, eh. ECQ, tuloy pa din ang online sabong. Yun nga. Imagine manonood kayo ng kumbaga, yung mga anak niyo manonood ng video. Si Ivana Alawi yung pinapanood. Lalo na yung naglalaba. Yung mga anak niyo, mga kalalakihan, nanood kay Ivana Alawi yung naglalaba. Hindi naman naglalaba sa bahay nila. Pero nanonood kay Ivana Alawi. Okay? Ngayon, nagkaroon ng ads yung video ni Ivana Alawi. Anong lumabas dun sa ads? Sugal. Nanghihikayat sila na magsugal ka na. Paldo-paldo ka dito. Hoy, anti-DDS ako. Nanonood to nung walang bra. Ikaw lagot ka sa partner mo. Ako hindi ako mahilig niyan. Hindi ako mahilig niyan, ha. Bahala kayo dyan. Memorize nyo pa, ha. Tagal na nun, ha. Tuloy natin. Julito Taroy, shoutout, ha. Nababaon sa utang mo. Ay, sinabi niyo pa tayo. Nababaon po ang utang ng tao, pati buhay na mismo, minsan kapalit. Dahil po sa isabong, meron na pong 34 na tao na pinakita natin kanina sa TV na na-involve po sa isabong na nawawala po hanggang ngayon. Ayan. Yari. Ito yung issue ni Atong Ang. According kay Senator Del Rosa, yung chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sabi na, these were either players, master or agents, recruiters, and drivers. Kami ang unang nag-expose niyan, Kuya Joey, ni Kuya Ed Santos sa Congressional Service. Nung 6 pa lang ang nawawala. At ang problema dyan, Kuya Joey, yung Santa Ana District na National Heritage Site po, na napakaraming simbahan dyan. Nandyan po ang pinakamatandang Roman Catholic Church na nakatayo. Nandyan ang simula ng Iglesia ni Cristo Simbahan. Andyan din po ang more than 100 years old na Wesleyan Methodist Church. At andyan po ang MBBE. Yung sugal kasi, para lang sa mga tao, sobrang nadami ng kwarta. Ang sugal, tama naman, kaya nga lang, may casino. Doon sila tambay doon sa casino. Pwede yun, kasi legal naman yun, eh. Pero pag online, mahirap yun. Kasi minsan, may mga kabataan na sasabihin nila, "Oy, wala si nanay, kunin ko muna cellphone ni nanay, may Gcash ako." Yan. Pasok doon sa sugal-sugal na yon. Maya-maya, talo pala. 1,000 talo. Pag uwi ng nanay, galit na. Bakit nababawasan yung pera ko dito sa Gcash? Yung pala, talo na sa mga sabong-sabong na yan. Kaya kayo po, wag po kayo maniniwala sa mga content creator, mga influencer na sinasabing, "Paldo kayo dito mga par!" Tangina, hindi totoo yan. Ang totoong paldo sila, bakit? Kasi binabayaran po sila sa pagpo-promote ng sugal. Ako, uulitin ko po babayaran po sana ako. Anong gagawin? Gagawa ko ng account ko. Demo account, papasukan nila ng pera, tapos yun yung ipopromote ko. Maglalaro-laro lang ako, tapos kunyari nananalo ako. Tapos ang pambobola na gagawin ko, dito na kayo sa link ko mga par! Paldo dito! Diba? Yung pala, talo. Kasi kung paldo po palagi,
dapat panalo na kayong lahat. Dapat wala sanang Pilipino ngayon na natatalo. Dapat karamihan sana nananalo. O, di ba? Panluluko yung ginagawa nila. For 46 years at napakaing paaralan dyan. Nag-rally kami dyan. Kasama kayo. Nag-rally tayo dyan. No? Libo-libong tao yan. Pero yung dating mayor na para sa mahirap, pinigyan ng authority dahil kaibigan niya yung may-ari. Ang gagawin po kasi nila niyan, gagawa ka ng account. Yun yung magiging demo account. Papasukan nila ng fake na pera. Halimbawa, 10,000 pesos. Di ba magulat kayo sa mga content creator ng mga nagpo-promote? Ang nakalagay doon sa account nila is nasa 500,000, 200,000, tapos papakita sa inyo na itataya talaga nila yan, yung 40,000, 50,000. Pero maniwala kayo, hindi mawi-withdraw yan. Demo account lang yun. Pang-akit sa inyo. Magugulat kayo, wow, panalo si Idol! Hindi pala totoo yun. Diba? Huwag kayong magpapaniwala dyan. Yung iba, nakaw na pera, nakaw na para makapagsugal. Meron nga nagbinta ng kalabaw eh. Makapagsugal. Kaya ngayon, nakikilala na ang isang tanad sa isabong. Hindi na dahil sa mga efforts. Oo, hindi na dahil doon. Yun ang problema ron eh. Nung anim ang nadukot na dyan, in-expose na namin yan. Kami ang unang-una sa Congreso Youth Service. In-expose na namin yan. Oo, ngayon. Lawrence 2, shoutout sa iyo ah. Ang nangyari yan, ngayon 34 na. 34 na. Alam niyo, sa totoo lang quoting po sa mga privileged pisko. For another effect of isabong. Sabi ko nga, kamakailan mga kasama, Mr. Speaker, ay mayroong nahuli isang pulis na ng hold up. Nako, pulis. O, panahon ni Digong yun ha. O, pulis ng hold up. O, panahon ni Digong. Pati pulis, nalulong sa sugal. O, Ray Martinez, shoutout po ha. Joseph Jojo Neri, shoutout. Oo, at siya in-interview. Maniwala ba kayo na 50,000 tatalpak mo agad yan? Sa mga influencer na yan? Pwede siguro kung senador ka, katulad ni Bato, di umano, tumatalpak siya eh. Yung 50,000, barya na lang yan sa kanila, di ba? Pero kung influencer ka, yung 50,000, malaki-laki na rin yan. Sobrang laking pera niyan. Tapos i-go-go mo lang, itatalpak mo. Sila po yung kumikita dyan, kayo yung talo. Hindi ka ba namuhold up samantalang malaki naman ang sweldo mo. Ang sagot niya, nagkautang-utang po ako sa isabong. Ay, naku. Kung sila nagkautang-utang sa isabong, ako po nagkautang-utang sa alak. O at least alak yun sa akin. May kilala ko dyan. Kakautang ng alak. At least alak yun sa akin no? Talaga naman pag hindi natin pinasuheto, pag hindi natin ito, Kuya Joey, ang Pilipinas, lulubog yan. Lulubog yan. Sapagkat, nakita mo alam mo, ang UAE, ang Dubai, Abu Dhabi, walang sugal. Ano mang sugal? Sino wala? Bawal. Ang Malaysia wala. Pero ang Qatar wala. Pero bakit sila ay mayayaman bansa? Hindi nangangahulugan, nayayaman ng bansa pag may sugal. Di ba? Oo. Kaya dapat ang negosyo talaga, hindi sugal. Yung matino. Yung magbi-benefits din yung mga kabataan pagdating ng panahon. Diba? Kasi sugal, wala eh. Nandyan yung pag nalugi yung isa, papatayin ka, magpapatayan. Diba? Walang kapayapaan pag ganun. mas maganda na walang sugal at makita po natin ang ating mga kababayan na hindi po sila binabatay ang kanilang kinikita sa swerte. Di ba? Opo. Meron na po isang police pastor na nakilala ko sa bandang probinsya. Sabi niya, Pastor, ako po'y Kristiyano, member ko isang church. Tumatalpak po ako. Tumatalpak, baka ako swerte yun eh. Sabi ko, sa iba na naniniwala ka swerte. Pinangaralan ko po. Sabi ko, imbis talpak mo, itulong mo sa church, bigyan mo sa pastor mo. Tuwa ko yung pastor. Kasi nabago kung hindi, lububo siya sa utang. Gracious Grace, salamat po sa pag-like. Tita Auring, shoutout po Mane Recto, shoutout. I know of a family in Batangas na ubos lahat ng Cereza 4, shout out. As OFW sa isabong na ang sabi ni Alan Tentoy Enriquez, hipokrito po si Atong Ang. Ang pilit lang niya, lagi binabanggit ay ang tulong sa gobyerno, pero kahit isa wala siyang sinabi about sa mga nagpamatay. Nabaon sa utang. Yun nga palaging tulong sa gobyerno yung nami-mention niya. Nakita ko nga yung mga interview kay Atong Ang.
di man lang siya nagsalita patungkol dun sa mga namatay. Sa panahon, 3 years ago, or I think 4 years ago, no? Ma'am Tamura, shoutout po Di siya nagsalita, palagi niyang minimension, ang sugal na to, nakakatulong naman sa mga Pilipino, sa mga, di ba, sa mga mahihirap, mga panggamot. Yun palagi. Pero yung issue doon sa mga taong nawala, namatay, wala po siyang komento doon. Di ba? Tahimik po si Atong Ang. Tama nga naman. Banatan mo. Abante. Mga silang pamilya at iba pang masamang epekto. Anong tulong niya Atong Ang? Tutulong si Atong Ang sa isabong na yan, mga kaibigan. Yung pinagmamalaki ng taxes daw. Nako, ako in-expose ko sa ating privilege speech. Na ang kinikita ni Atong Ang araw-araw, 30 million. Inamin niya, mga kaibigan, sa Senate Committee ni Atty. Rosa, na ang kinikita ng kanyang kumpanya buwan-buwan, 3 billion. Ay, grabe. Laki. Magkano binabagay tax, di ba? Ang binayad lamang na tax, hindi lang kanya. Lahat ng isabong outlet. Ilan niya, mga pito yan. More than 600 million lang. Kaya kung babanggain mo talaga si Atong Ang at manluluko ka na, ibig sabihin, itong si Atong Ang, nanakawin mo yung video niya, papapatay ka talaga kasi masasagasaan mo yung negosyo niya eh. Hindi, posible mangyari yun 30 million per day? Magkano yun? 3 billion per month? Tapos 30 million per day? Nako! Kahit sino pwede mag-tax Ay, nako. Pwede talaga. Sabi ng aking chairman, si Boy Tuason Castañeda, tama, napaka-negative po ng impact ng talpak sa individual at pamilya. Impact sa talpak ay Grabe naman, di ba? Grabe naman. Edita Sapdin, shoutout po Alam mo, according to former Candaba Mayor, Jerry Pelayo, ang kanilang pamilya mismo felt the ill effects of cockfighting after one of the relatives committed suicide. Grabe. Nagpakamatay, mga kaibigan. Who was allegedly buried in death due to the football. In addition to this, because this is a gambling of the poor in the countryside, the farmers' land, pati yung mga lupa ng mga magasaka, minotgage, mga kaibigan. No? Yung kanilang mga kalabaw, ay sinangla din. Yung kanilang mga bahay na wala na, nako, terrible, dapat talagang yung isabong na yan, itigil na yan. That's palagay mo po. Nabanggit ko nga po tayo nung binanggit ng ating Pangulo, may patitigil po yung isabong. Ang sabi ko nga po, ako ay naglagay ng post, sabi ko ganun, ang isabong ay isang sakit ng isang tao, pero buong pamilya natektuhan. Lason yan yung isabong, lason sa pamilya yan. Lason sa sarili yan. Diba? Walang mararating yung Pilipinas kung ganyan. Lalo na kung makita nyo yung mga anak nyo na natuto ng magsugal. Sa tingin nyo, anong magiging future niyan? Baka yung mga kaldero nyo dyan sa bahay, pagbibenta na. Dahil pang sugal lang, di ba? Kaya wala pong may dudulot na maganda yan. So dapat po talaga, pag usaping sugal, ay tanggalin na po yan dito sa ating bansa. No? Magawan sana ng may batas sana tayong yung bawal na mag-promote ng sugal ba, 'di ba? So sana po may ganun kasi pag halimbawa lang kung wala pang batas na ganun, pag nagpalit na naman yung presidente ng Pilipinas, nagpalit na naman ng presidente, tapos pag yung naging presidente pa naging mukhang pera pa, naging demonyo pa, baka ibalik niya pa nga yung pogo Mahirap 'yun. Dapat talaga may batas na ipagbawal yung mga pogo na yan, yung mga promote na yan. Yung mga nagpo-promote ng sugal, mga influencer. Nako. Yan sila Wamos. Imagine itong si Wamos. Nasa hospital siya. Ipag-pray daw po siya, si Wamos. Pag-pray daw po. Naawa naman ako, sabi ko, kawawa naman si Wamos. Oo nga, ipag-pray pala natin ito. Sa video niya, okay? Sa picture niya. Nung mabasahin mo na yung comments, meron din siyang, doon, kinoment. Mananalo ka daw pag nag-click ka sa link niya. Putangin ang yan. Sabi ko, walang hiya ka, Wamos, imbis ipagdadasal ka pa, ang hirap mong, ang hirap mong ipagdasal. Nagkakasakit ka na nga. Diba? Promote ka pa rin ng sugal. Mali na yun, diba? So anyway, yun lang naman yung ating video ngayon mga pre. And pasensya na sa ating setup ngayon. Bumili ako ng ganito Ganito kasi nasira itong ko. Ito, nasira. So
3 days pa yun bago dumating. Oo, so tiis-tiis muna tayo sa ganito. Dito kasi sa lugar namin, walang nagbebenta dito. Ma-order mo lang to online. So, wala, antayin ko na lang. Diba? So, maraming salamat po sa inyo mga pre. Ayan, huwag niyong kalimutang mag-like sa ating live ngayon. Of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video na to mga pre. Abangan niyo mamaya, may upload tayo At syempre, meron tayong TikTok, may Facebook tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo baka ipahanap na ako ni Atong Ang kasi yung mga banat ko sa kanya sa Facebook, I think yung isa 2 million views na yun Sabihin siguro ni Atong, buisit ka, ballpoint man, papahanap kita. Ayan sa Facebook natin, yung hindi pa naka-follow dyan, mag-follow na po kayo dyan mga pre. Ayan Ayan, maraming salamat po sa inyo.